Noong araw sa amin sa San Rafael, sikat ang mga albularyo. Yung tipong kahit may ospital na malapit, sa albularyo pa rin dinadala ang mga may sakit. Pero may isang albularyo noon na naging usap-usapan. Si Mang Resty. Hindi dahil sa galing niya, kundi dahil sa pagiging peking albularyo. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Lando. Bago pa man siya sumikat, isa lang siyang karpentero sa baryo. Palabiro, palaboy, at laging lasing. Madalas nga pinagtatawanan ng mga tao dahil pilit niyang ginagaya ang mga albularyong kilala noon. Gumagawa siya ng mga gamot mula sa dahon ng bayabas sa tubig. Tapos sasabihin may dasal daw, pero halata naman na wala siyang alam. "Uy, Resty, pagalingin mo nga tong sugat ko." Biro ng mga tambay sa tindahan minsan. Sagot naman niya, "Sige, pero baka ma-inlove ka sa akin pagkatapos ha." Sabay tawa. Walang naniniwala sa kanya. Kahit pamilya niya, hindi na siya siniseryoso. Hanggang isang araw, bigla siyang nawala ng 3 gabi. Akala ng lahat, naglayas lang siya o nalasing na naman. Pero pagbalik niya, iba na ang aura niya. Hindi na palatawa at laging nakaitim. Nagsimula yung pagbabago nang magpakita siya ng himala. Anak ng kapitbahay namin na may matinding lagnat. Sabi ng doktor, dengue raw. Dinala nila kay Mang Resty. Parang biro lang, pero pagkatapos daw niyang dasalan at pahiran ng langis, kinabukasan, gumaling ang bata. Nagkalat agad sa buong barangay ang balita. "Si Mang Resty, nakapagpagaling ng may sakit. Milagro." Pero ako mismo, hindi ako naniwala. Kasi kilala ko si Mang Resty. Hindi siya seryoso sa buhay, lalo na sa mga dasal. Pero nang sumunod na linggo, sunod-sunod na ang lumapit sa kanya. Mga may lagnat, may bali, may sugat, pati mga may halong kababalaghan. Lahat daw ay gumagaling. Pero habang dumarami ang gumagaling, dumarami rin ang mga kakaibang nangyayari. Tuwing gabi, may mga nakakarinig ng mababang boses sa loob ng bahay ni Mang Resty. Parang may kausap siya. Minsan daw, may nakita pa ang isang bata na malaking itim na anino sa labas ng bahay niya, nakatayo sa tabi ng punong sampalok. Ako mismo, nadaanan ko ang bahay niya, mga bandang 10:00 ng gabi. Nakabukas ang bintana at nakita ko siya, nakaupo sa sahig. May mga kandila sa paligid at nasa harap niya ang isang bagay na parang maliit na statwa. Hindi santo, kundi mukhang halimaw. Kinabukasan, tinanong ko siya, "Resty, ano bang ginagawa mo gabi-gabi? Nag-aalay ka ba?" Tumingin lang siya sa akin at ngumiti. "May kapalit lahat ng milagro, Lando. Pero minsan, sulit," sabi niya. Pagkatapos nun, mas lalo siyang sumikat. Ang mga dating nambabastos, ngayon, takot na. Lahat gustong magpagamot sa kanya. Yung dating tinatawanan, ngayon, tinitingala. Pero may nagsimula na ring magkwento tuwing matapos siyang mapagaling. May naririnig daw silang kaluskos sa bubong ng bahay nila tuwing gabi. At minsan, isang halakhak ng bata kahit wala namang bata. Isang araw, isang matandang babae ang lumapit sa kanya para magpagamot. Pagkatapos ng ritual, narinig daw ng mga tao sa labas ang matinding sigaw ni Mang Resty. Parang may humila sa kanya pababa. Paglabas niya, pawis na pawis siya, nanginginig, at sinabing, "Bayad na." Hindi pa man namin alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero doon nagsimula ang sunod-sunod na kababalaghan
sa buong barangay. Pagkatapos ng araw na gumamot si Mang Resty sa matandang babae, parang nag-iba ang hangin sa buong barangay. Tahimik ang gabi, kahit mga aso, hindi tumatahol. Parang sobrang bigat ng paligid talaga. Ilang gabi siyang hindi lumabas ng bahay. Wala ring nakakarinig ng ingay galing sa kanya. Ni yung mga dasal o tawanan niya dati, wala na. Pero gabi-gabi, may kakaibang ilaw na nagmumula sa bintana niya. Parang pulang apoy na umiikot. Noong ikatlong gabi, dumating ang pinakamatindi. Bandang 11:00 ng gabi, umulan ng malakas. May kuryente pa pero biglang nag-brown out sa buong baryo. Ako naman, pauwi na nun galing pasada nang mapansin kong bukas ang bahay ni Mang Resty. Ang liwanag galing sa loob ay hindi ilaw ng kandila, kundi parang apoy na gumagalaw mag-isa. Narinig ko rin ang boses niya, pabulong na parang nagmamakaawa. Hindi pa ngayon. Lumapit ako ng dahan-dahan sa bintana at doon ko siya nakita. Nakaupo sa gitna ng bilog na kandila, nakapikit at may hawak na maliit na bote ng dugo. Sa harap niya, yung malademonyong estatwa na nakita ko dati. Pero ngayon, parang gumagalaw. Tumaas ang buhok ko nang marinig kong nagsalita yung statwa. Hindi sa boses ni Resty kundi parang boses ng demonyo. Tapos na ang usapan, Resty. Kailangan na kitang singilin. Magbayad ka na. Napasigaw si Resty, sabay itinapon yung bote ng dugo. Tumalsik lang yun at bumalik sa kanya. Diretso sa mukha niya. Biglang nagdilim ang paligid at narinig ko ang malakas na hangin na parang humihigop ng lahat ng nasa loob ng bahay. Tumakbo ako palayo, pero paglingon ko, nakita kong nagliliyab na ang loob ng bahay. Hindi dahil sa apoy kundi parang nagliliwanag sa loob. Kulay pula, kumikintab at may mga aninong gumagalaw sa dingding. Mga aninong may sungay, nakayuko sa gitna na parang may hinihila. Sumigaw ulit si Resty, pero yung sigaw niya hindi na parang pang tao, parang dalawang boses, sabay, isa niyang sarili at isa pang mababa, malalim, parang halimaw. Pagkalipas ng ilang segundo, pumutok ang loob ng bahay, sabay namatay lahat ng ilaw sa paligid. Pagdating ng mga kapitbahay, wala nang apoy, pero wasak-wasak na ang loob ng bahay. Ang natira lang ay abo, at sa gitna, nakaupo si Resty, nakanganga, tuyo ang katawan, parang sinipsip ang dugo. Nakatitig siya sa estatwa at nakaukit sa sahig ang mga salitang, "Lahat ng milagro, may kapalit." Kinabukasan, dinala ang katawan niya sa munisipyo. Pero ayon sa mga taga-embalsamo, kakaiba raw. Parang hindi laman loob ng tao ang nasa loob, kundi parang abo na lang. Ang mas nakakatakot, nang linisin ng mga tanod ang bahay kinagabihan, nakita nila ang estatwa. Akala nila ordinaryo lang, pero nang hawakan, mainit daw. Isa raw sa mga tanod ang nagtangkang itapon sa ilog, pero nang maitapon nila at bumalik sila sa bahay ni Mang Resty, nasa harap na ulit ito ng bahay. Tuyong-tuyo pero parang nakangisi na. At simula noon, wala nang nangahas tumira sa bahay na yun. Ako nga pala si Ren. At 7 taon na kaming kasal ni Charlene. Pero hanggang ngayon, wala pa rin kaming anak. Hindi ko na mabilang kung ilang doktor, reseta at dasal ang dinaanan namin. Lahat ng paraan, sinubukan na namin. Pero parang wala talagang sagot.
Nakikita ko araw-araw kung gaanong nasasaktan si Charlene. Minsan umiiyak siya ng tahimik habang pinagmamasdan ng mga batang naglalaro sa kalsada. Ako naman, pilit kong pinapakita na okay lang. Pero sa totoo lang, mabigat na rin sa loob ko. Isang araw sa trabaho, may nakakwentuhan akong matandang lalaki. Sabi niya, may batis daw sa Batangas na may kapangyarihang makapagpagaling ng kahit anong karamdaman. May mga mag-asawa raw na hindi magkaanak pero nagkaroon matapos maligo roon. Milagro daw yun. Noong una, natawa lang ako. Pero habang binabalikan ko ang sinabi niya, parang may kung anong umudyok sa akin. Kinausap ko yung asawa ko, pero ayaw niya. Sabi niya, "Ren, tigilan na natin yan." Puro sabi-sabi lang. Pero nagmakaawa ako. Sabi ko, wala namang mawawala kung susubok kami. Sa uli, pumayag siya. Maaga kaming umalis 1 linggo ng umaga. Ilang oras din ang biyahe. Pero pagdating namin doon, parang napawi lahat ng pagod ko. Tahimik ang lugar, puro puno, at sa gitna ay isang malinaw na batis. Ang tubig ay malamig at parang buhay. Tahimik lang yung asawa ko. Pero ramdam kong kinakabahan siya. Ako ang unang lumusong. Nilagyan ko ng tubig ang palad ko at dahan-dahang ipinunas sa noo niya. Saka ko siya hinikayat na maligo rin. Ayaw pa sana niya, pero sa uli, lumusong din siya. Habang nakatingin ako sa kanya, parang may kakaibang pakiramdam sa hangin. Tahimik ang paligid at ang mga dahon ng puno ay tila gumagalaw ng sabay kahit walang malakas na hangin. Pag-uwi namin, wala kaming inasahan. Tulad ng dati, tahimik lang ang mga gabi namin. Pero pagkalipas ng ilang linggo, nagulat ako nang lumapit si Charlene, umiiyak at nagsabing, "Ren, buntis ako." Sabi niya. Hindi agad ako nakapagsalita. Parang huminto ang oras. Sa loob ng maraming taon, ngayon lang namin naramdaman ulit ang ganitong saya. At mula noon, naniwala ako may mga bagay talagang hindi kayang ipaliwanag ng sensya. Minsan, may mga himala na tahimik na naghihintay sa mga taong hindi pa sumusuko. Pagkatapos naming malaman na buntis na siya, halos hindi ako makapaniwala. Parang panaginip lang. Lahat ng pagod, takot at dasal namin sa loob ng 7 taon, bigla na lang natupad. Halos araw-araw, nagpapasalamat ako sa Diyos at sa batis na yun sa Batangas. Pero habang lumilipas ang mga linggo, may mga kakaibang nangyayari. Tuwing gabi, bigla na lang nagigising si Tia. Sabi niya, may naririnig daw siyang tinig ng babae sa labas ng bahay. Parang bumubulong. "Ingat ka sa tubig. May kapalit ang milagro." Una, akala ko buntis lang siya kaya sensitibo. Pero minsan, ako mismo may narinig na tunog ng agos ng tubig tuwing madaling araw, kahit wala namang gripo o ulan. Isang gabi, bandang 2:00, nagising ako sa lamig. Paglingon ko, wala sa tabi ko si Tia. Agad ako napatayo at nakita kong nakabukas ang pinto. Lumabas ako at doon ko siya nakita. Nakatayo sa gitna ng bakuran, nakatingala sa langit habang pumapatak ang ulan. "Tia," tawag ko, pero parang wala siyang naririnig. Lumapit ako at doon ko lang napansin na basa siya. Pero hindi dahil sa ulan. Basang-basa siya ng malamig na tubig, parang galing sa ilog. "Ren," sabi niya ng dahan-dahan. "Napanaginipan ko yung batis. May babae doon, nakatayo sa gitna. Sabi niya, alagaan mo siya. Huwag mong papabayaan ang anak mo. Kasi hindi lahat ng milagro binibigay sa lahat."
Kinabahan ako, pero tinago ko yung takot kasi ayokong ma-stress si Cha. Lumipas ang mga buwan at naging maayos naman ang pagbubuntis niya. Wala nang kakaibang nangyari matapos ang gabing yon. Nang manganak siya, malusog ang bata. Lahat kami masaya. Laking pagpapasalamat ko at natupad lahat ng dasal namin. Pero isang linggo matapos siyang manganak, dinalaw ko ulit mag-isa ang bati sa Batangas, dala ng pasasalamat. Gusto ko mag-alay ng kandila kahit simpleng paraan lang na ang pagtanaw ng utang na loob. Pagdating ko ron, halos pareho pa rin ang itsura ng lugar. Tahimik, malamig at malinaw pa rin ang tubig. Pero nang tumingin ako sa tubig, napahinto ako. Sa gitna ng batis, may nakita akong babae. Mahaba ang buhok, nakaputi, nakatayo lang at nakatingin diretso sa akin. Hindi siya gumagalaw, pero ramdam kong nakatingin talaga siya. Medyo kinabahan ako, napaatras, pero nang kumurap ako, bigla siyang nawala. Ang naiwan lang sa tubig ay bahagyang pag-alon at tunog ng mahinang tinig na parang humaplos sa hangin. Alagaan niyo yung anak na ipinagkaloob sa inyo. Pag-uwi ko, hindi ko na sinabi kay Cha. Pero hanggang ngayon, Sir Dave, masaya kami kasama ang anak namin. At wala nang kakaibang nangyari. Masaya na din ang pamilya namin ngayon. Kaya sobrang laki ng pagpapasalamat ko sa batis na yon. Hanggang dito na lang po. More power sa PNT Stories. Salamat. Marami na akong naririnig tungkol sa mga himala sa Quiapo. Mga taong gumagaling, nagkakatrabaho, natutupad ang panalangin. Pero noong taong 2016, ako mismo ang nakasaksi ng isang milagro na hanggang ngayon ay ayoko nang maalala kasi hindi lahat ng milagro ay galing sa langit. Ang pangalan ko ay Ruel. Araw ng Biyernes noon. Isa sa mga pinakamaraming tao sa simbahan. Maaga akong pumwesto sa gilid ng karyedo, malapit sa underpass. Nagbebenta ng mga kandila at pulseras na may imahe ng Nazareno. Karaniwan na ang siksikan, ang amoy ng kandila at ang halong usok ng insenso sa hangin. Pero may kakaiba ng araw na yon. Parang mabigat ang paligid at ramdam kong may kakaibang presensya kahit hindi mo makita. Habang nag-aayos ako ng paninda, napansin kong may isang babae sa harap ng simbahan. Payat at parang hindi naliligo ng ilang araw. Nakaputi siya pero gusgusin ang suot. Parang pangdasal na luma na. Bitbit niya ang isang lumang imahe ng Santo Niño at paulit-ulit siyang nagdarasal. Pabulong lang pero may tono ng galit. Hindi panalangin na paghingi ng awa. Parang may kausap siya. Lumapit siya sa altar. Pero bago pa makapasok sa simbahan, bigla siyang napahinto. Nakatitig lang siya sa malaking imahe ng Nazareno sa loob at nagsimula siyang umiyak. Marami ang tumingin pero ako parang natigilan lang. Iba kasi ang pakiramdam ko. Parang bumagal ang lahat ng paligid. Tapos may malamig na hangin na dumaan kahit tirik na tirik ang araw. Maya-maya, dumapa siya sa sahig. Parang inatake. Yung mga tao, nagkagulo. Tulungan nyo. Pero walang lumapit agad. Nakatitig lang kami kasi habang nanginginig siya, naririnig naming naglalabas siya ng mga salita na hindi namin maintindihan. Hindi Latin, hindi rin Tagalog. Parang lumang wika o dasal na hindi dapat sinasabi. May lumapit na matandang lalaki. Suot ang lumang barong na may rosaryo sa leeg. Parang tagalinis lang siya sa simbahan.
pero seryoso ang mukha niya. Lumuhod siya sa tabi ng babae, sabay sabing, "Hindi ito lugar para sa kanya." Pagkasabi niya nun, biglang tumahimik ang paligid. Yung mga ingay ng vendors, mga nag-aalok ng kandila, biglang parang natigil. Ang naririnig na lang ay paghinga ko at ang pag-iyak ng babae. Tinulungan ng matanda ang babae, pinatayo niya ito at inalalayan papunta sa gilid ng simbahan. Pero habang papalapit sila sa may gilid kung saan madalas may nag-aalay ng kandila, nakita kong may tumulong likido mula sa Santo Niño na hawak ng babae. Parang dugo. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba, pero nakita kong ngumiti ang babae habang dumadalo yun pababa sa kanyang kamay. Parang tuwang-tuwa siya. Kinagabihan, matapos akong magligpit ng paninda, nagkwentuhan kami ng mga kapwa ko vendor. May nakakita daw sa babae ulit, pero hindi na raw siya nag-iisa. May kasama siyang 3 batang lalaki na parang mga walang malay. Nakatingin lang sa kanya habang nagdadasal sa harap ng saradong simbahan. Sabi ng isang vendor na matagal na sa Quiapo, "Huwag mong isipin yun. Minsan yung inakala mong dasal, sumpa pala." Hindi ko yun pinansin sa una, pero kinabukasan, may kakaibang nangyari. Yung pwesto ko, biglang nagkaroon ng amoy na parang nasusunog na kandila at dugo. At sa gitna ng mga natunaw na kandila, nakita kong may nakadikit na maliit na piraso ng tela. Kulay puti, may bahid ng dugo at may nakasulat na mga salitang hindi ko mabasa. Kinagabihan ng araw na yun, habang nag-aayos ako ng mga paninda sa gilid ng simbahan, napansin kong kakaiba ang paligid. Madalas kasing maingay sa Quiapo kahit gabi na. May mga vendor pa, mga nag-aalay ng kandila, mga nagdadasal ng rosaryo. Pero ngayong gabi, tila biglang naging tahimik ang buong paligid. Kahit ang mga kalapating madalas lumilipad sa bubong ng simbahan, parang wala. Habang nagwawalis ako ng natunaw na kandila, may naamoy akong kakaiba. Amoy sunog na kandila na may halong asim ng dugo. Napalingon ako sa may altar sa labas, kung saan madalas nag-aalay ang mga deboto. Doon ko nakita ulit ang babae. Suot niya pa rin ang parehong puting damit. Pero ngayon, mas marumi at basang-basa ng kung anong likido. Hawak pa rin niya ang lumang Santo Niño at nakaluhod siya sa harap ng isang mesa ng kandila. Pero ang mga kandila, hindi apoy, kundi parang itim na usok na paikot-ikot sa paligid niya. Dahan-dahan akong lumapit at habang papalapit ako, mas narinig kong malinaw ang dasal niya. Pero hindi yun ordinaryong panalangin. Kombinasyon ng dasal at sumpa. Paulit-ulit niyang sinasabing, "Bumalik ka sa akin. Ibalik mo siya." Ayun lang yung pinakang natatandaan ko sa sinabi niya. Maya-maya, kumulog kahit walang ulan. Lahat ng ilaw sa paligid ng simbahan, mula sa mga poste hanggang sa loob ng simbahan, sabay-sabay na kumurap at namatay. "Ruel, umuwi ka na," sabi ng isang kapwa ko vendor mula sa kanto. Pero parang hindi ko kayang gumalaw. Parang may humihila sa akin na hindi ko maipaliwanag. Pagtingin ko muli sa babae, napansin ko ang mga kandilang nasa harap niya ay unti-unting bumabaliktad. Parang hinihigop ng sahig, at doon ko lang napansin na may nabubuo sa ilalim ng paa niya. Parang anino ng batang gumagapang pataas sa katawan niya. Bigla siyang sumigaw. Isang sigaw na parang pinaghalong iyak, galit at paghingi ng tulong. Lahat ng mga vendor sa paligid nagsitakbuhan.
Pero ako, natigilan lang kasi nakita kong gumalaw ang imahe ng Santo Niño sa kamay niya. Gumalaw talaga. Dahan-dahang ibinuka ng imahin ang bibig nito at lumabas ang manipis na tunog. "Hindi mo siya makukuha," sabi ng babae habang pinipigilan ng Santo Niño. Pero mula sa sahig, may kamay na lumabas. Maliit, parang kamay ng bata at hinila siya pababa. Nabitawan niya ang imahin at gumulong ito sa lapag papunta sa paa ko. Pagyuko ko, nakita kong ang mukha ng Santo Niño ay hindi na ang dating ngiti. Nakangisi ito. Saka ko lang nagawang umatras. Tumakbo ako. Pero habang tumatakbo ako, naririnig ko pa rin sa likod ko ang boses ng babae. Hindi na sigaw ng takot, kundi parang tinatawanan ako. "Milagro, Ruel. Milagro." Nang mapakurap ako at nilingon ko yung babae ulit, wala na siya. Wala na ring bakas ng kandila, ng dugo o ng usok. Parang walang nangyari. Pero sa gitna ng sahig, kung saan siya nakaluhod, may naiwan. Isang piraso ng puting tela na may pulang marka ng kamay ng bata. Kinabukasan, sinubukan kong bumalik sa pwesto ko. Pero may nagsabi sa akin na isinara muna ang gilid na yon. Dahil daw may natagpo ang katawan ng babae. Payat at nakaputing damit. Ang hawak niya, isang lumang imahe ng Santo Niño na puno ng itim na abo. Hindi ko na tinanong pa kung sino nga ba yung nakita ko. Ayoko na ring malaman. Ako nga po pala si Sheila. Tahimik lang ang buhay namin sa baryo. Hanggang sa isang araw, may nangyaring hindi namin malilimutan. Isang milagro raw ng Birheng Maria na sa unay ikinatuwa namin. Pero sa uli, kinatakutan ng buong lugar. Noong una, simpleng imahe lang siya. Nakalagay sa maliit na altar sa bahay ni Aling Nena. Matandang debotong araw-araw nagro-rosaryo. Madalas kaming mga kapitbahay ay dumadaan sa tapat ng bahay niya kasi lagi niyang sinasabing, "Magdasal lang kayo, may awa ang ina." Isang gabi, habang nagdadasal siya, napansin niyang parang umiiyak ang imahe ng Birheng Maria. Maliit lang daw sa simula, patak ng tubig sa pisngi. Akala niya hamog lang. Pero nang ilawan niya, malinaw na luha. Kinabukasan, kumalat ang balita. Dumagsa ang mga tao, mga deboto, mga usesero at pati mga taga-media. Lahat gustong makita ang milagro. Nagdasal sila. May ilan pang nagsabing gumaling sa sakit matapos hawakan ng imahin. Ako mismo pumunta rin. At sa unang tingin, totoo nga, may luhang bumababa sa pisngi ng imahe. Malamig at parang may bango ng bulaklak. Nakaramdam ako ng biglang kakaibang kapayapaan. Kahit ako na hindi gaanong deboto, napaluhod ako. Araw-araw, dumarami ang pumupunta. Nagpatayo pa ng maliit na kubo si Aling Nena para doon ilagay ang imahin. Lahat ng nagdarasal, tila nakaranas ng ginhawa. Dumami rin ang mga gumagaling. May batang nilalagnat, naggumaling at bumalik ang lakas. May matandang di makalakad na nakatayo ulit. Pero paglipas ng ilang linggo, may mga kakaibang nangyari. Tuwing hating gabi, may mga nakakarinig ng mga hikbi mula sa kubo kahit walang tao roon. Minsan daw, lumalakas ang amoy ng kandila at bulaklak kahit sarado ang bahay. May isa pang deboto na nagsabing habang nagro-rosaryo siya, nakita niyang dumilat ang imahin. Saglit lang,
pero kitang-kita niya raw. Doon nagsimulang matakot ang mga tao, pero si Aling Nena mas lalo pang nagtiwala. "Huwag kayong matakot. Ipinapakita lang ng mahal na ina ang kanyang presensya," sabi niya. Hanggang sa isang gabi, habang may nagsisimba sa tapat ng kubo, biglang lumakas ang hangin. Nawalan ng kuryente sa buong baryo. Tanging mga kandila lang ang nagbibigay ng liwanag. Narinig naming sabay-sabay ang malakas na pag-iyak ng babae. Hindi mula sa tao, galing sa loob ng kubo. Parang sigaw na puno ng sakit at galit. Ang mga tao nagsitakbuhan, pero si Aling Nena tumakbo papasok. Pagkalipas ng ilang minuto, namatay ang ilaw ng kandila. Pumutok ang ilaw ng kandila at nagliwanag ang paligid ng kakaibang asul na liwanag. Pagpasok ng mga kapitbahay, nakita nila si Aling Nena nakaluhod sa harap ng imahe. Hawak-hawak ang rosaryo pero wala nang malay. Ang imahe, tuyong-tuyo, wala nang luha. Pero sa sahig, may bakas ng mga patak ng dugo. Kinabukasan, binawian ng buhay si Aling Nena. Ayon sa pare, sabi ng doktor, natural daw, atake sa puso. Pero ayon sa mga nakasaksi, iba raw ang mukha niya bago ilibing. Parang payapa, pero may bahagyang ngiti at sa pisngi niya, may bakas ng tuyong luha. Mula noon, isinara na ang kubo. Ang imahe ay dinala sa simbahan, pero kahit anong gawin ng pari, hindi na naalis ang pulang bakas sa ilalim ng mata ng berhen. May mga dumadalaw pa rin hanggang ngayon. Tahimik lang, nagro-rosaryo. Sabi ng iba, kapag gabi at tahimik, minsan daw, maririnig mo pa ring bumubulong ang boses ng babae sa loob ng simbahan.